What's something people don't know about the night AJ Perez disappeared forever? Isang gabi ng Abril, isang sikat na bituin ang biglang naglaho. At hanggang ngayon, marami pa ring hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ano nga ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Si Antonello Joseph Sarte Perez, o mas kilala bilang AJ Perez, ay ipinanganak noong Pebrero 17, 1993. Ang kanyang ina ay isang Bicolana na si Maria Victoria Marivic Sarte at ang kanyang ama ay si Gerardo Gary Perez mula Bacolod. Mayroon siyang nakababatang kapatid na si Angelo Michael Jello na ipinanganak noong Mayo 16, 1898. Pamangkin din siya ng politiko mula Albay na si Congressman Elfren Sarte. Nag-aral siya ng high school sa Lasal Green Hills sa Green Hills, Mandaluyong at nagtapos noong Marso 20, 2011. Plano niyang kumuha ng marketing sa De La Salle University upang makatulong sa negosyo ng pamilya at naging manlalaro rin siya ng dating college basketball team ng universidad. Sa mundo ng showbiz, may mga bituin na sumisikat ng husto pero biglang nawawala. Isa na rito si AJ Perez. Ang kanyang buhay at karera ay biglang natapos, nag-iwan ng maraming tanong at kalungkutan. Ang kwento niya ay higit pa sa pagiging sikat. Ito ay isang misteryo na nagdudulot pa rin ng kuryosidad at usap-usapan. Ano ba talaga ang nangyari sa gabing iyon? Aksidente lang ba ito o may mas malalim pa bang dahilan? Ang video na ito ay susundan ng kwento ni AJ mula sa kanyang pagsikat hanggang sa gabing nagbabago ng lahat at ang mga tanong na nananatili pa rin. Bago siya sumikat, si AJ Perez ay si Antonello Joseph Sarte Perez lang, isang ordinaryong bata na lumaki sa isang mapagmahal na pamilya. Sa Monaco Street sa Quezon City, dito siya unang natutong mangarap. Kasama ang kanyang mga magulang at kapatid, lumaki siyang puno ng pagmamahal at suporta. Sa murang edad, kitang-kita na ang kanyang likas na sigla at pagiging masyahin, palaging nagbibigay ng saya sa kanilang tahanan. Mahilig siyang maglaro sa labas, makipagkwentuhan sa mga kapitbahay at tumulong sa mga gawaing bahay. Ang simpleng buhay nila noon ang nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng pamilya at pagkakaibigan. Nagsimula ang kanyang showbiz career sa mga TV commercial kung saan mabilis na napansin ang kanyang natural na talento. Sa bawat eksena, ipinapakita niya ang kanyang dedikasyon at profesionalismo kahit bata pa lamang. Hindi nagtagal, naging paborito siya ng mga direktor at production staff dahil sa kanyang pagiging magalang at madaling pakisamahan. Ang bawat project ay naging oportunidad para matuto at mas mapabuti pa ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Ang mga unang trabaho na ito ang nagsilbing training ground niya, naghahanda sa kanya para sa mas malalaking pagkakataon. Sa mga acting workshop, mas lalo niyang nahasa ang kanyang talento. Natutunan niyang magpakatoo sa bawat karakter na ginagampanan. Hindi siya natakot sumubok ng iba't ibang roles, mula sa pagiging masayahin hanggang sa seryosong eksena. Ang bawat ensayo at tapping ay naging bahagi ng kanyang paghubog bilang isang aktor at bilang tao. Ang pagpirma niya sa Star Magic ng ABS-CBN ang nagdala sa kanya mula sa mga commercial patungo sa mainstream acting. Dito nagsimula ang mas malalaking proyekto, mga teleserye, pelikula, at iba pang palabas na nagbigay sa kanya ng mas malawak na exposure. Sa bawat hakbang ng kanyang career, ram niya ang suporta ng kanyang pamilya at mga tagahanga. Ang Star Magic ang naging tulay niya sa mas malalaking pangarap at mas maraming oportunidad. Sa kabila ng dami ng workshops at shoots, nanatiling mapagpakumbaba si AJ, kilala sa kanyang kabaitan. Hindi siya nagbago kahit unti-unti na siyang sumisikat. Lagi siyang nagpapasalamat sa mga taong tumutulong at sumusuporta sa kanya. Sa set, palaging magaan ang kanyang presensya, kaya't mahal siya ng mga co-actors at crew. Para kay AJ, mahalaga ang respeto at pakikisama sa lahat ng tao, anuman ang kanilang katayuan. Ang pagiging sikat sa TV, pero totoo at mabuting kaibigan sa personal, ito ang dahilan kung bakit mas mahirap tanggapin ng mga fans ang kanyang pagkawala. Para sa marami, hindi lang siya isang artista, kundi isang inspirasyon at mabuting tao. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kasikatan, kundi sa kabutihang naiwan mo sa puso ng iba. Nadiskubre si AJ Perez ng ABS-CBN matapos mapansin sa isang TV commercial ng Milo.
Mula roon, sumailalim siya sa mga self-enhancement workshop ng ABS-CBN Talent Center na nagbukas ng pinto para sa kanyang showbiz career. Noong 2006, inilunsad siya bilang bagong talento ng Star Magic sa ika-13 anibersaryo nito, kasama ang Star Magic Batch 13. Sa parehong taon, nagkaroon siya ng cameo role sa comic special episode na Bumpy. Sunod-sunod ang kanyang paglabas sa Star Magic Presents All About a Girl, kung saan unang nagtambal sina AJ, Piolo Pascual at Lauren Young. Naging regular siyang cast bilang Josh Smith sa youth-oriented series na Star Magic Presents Apt or Love. Noong Disyembre 2006, nag-debut siya sa pelikula sa award-winning Star Cinema film na Kasal Kasali Kasalo bilang nakababatang kapatid ni Judy Ann Santos. Noong 2007, naging lead character siya sa Apt or Love at lumipat sa Apt or Love or Leave 2. Sa huling bahagi ng taon, ginampanan niya muli ang papel na Otap sa Sakali, Saklolo. Noong Disyembre 2007, lumabas siya sa Bahay Kubo, A Pinoy Manupo, entry sa 33rd Metro Manila Film Festival. Pagkatapos ng Apt or Love Leave 2, lumabas siya sa 2 season ng Star Magic Presents Astigs. Astigs in High, School Leaf, at Astigs in Luvin Life. Naging Bayani Mendoza siya sa supernatural drama na Lobo. Nag-guest din siya sa Bato episode ng Love Spell at Impossibly episode ng Your Song. Sumali siya sa ASAP 08 bilang bahagi ng Dynamite Dance Crew at lumabas sa pelikulang Magkaibigan at direct-to-video film na Kelly Kelly, ang hit na musical. Noong 2008, sumama si Robbie Domingo sa Dynamite Dance Crew at nabuo ang ASAP's Giger Boys. Lumabas sila sa TV adaptation ng Boys Town at Your Song Presents Underage. Lumabas din siya sa Star Cinema films na BFF, Best Friends Forever at Ang Tanging Pamilya, A Merry-Go-Round. Noong 2010, lumabas siya sa Babe, I Love You at horror film na Cinco. Huling pelikula niya ang Mamarasi. Lumabas siya bilang Jeffrey sa Kakambal Ko'y Manika episode ng Once Upon a Time. Noong Disyembre 2010, gumanap siya bilang lead sa teleseryeng Sabel kasama sina Jessie Mendiola at Joseph Marco. Huling TV appearance niya ang Chinelas episode ng Maalaala Mo Kaya na ipinalabas pagkatapos ng kanyang pagkamatay at nagbigay sa kanya ng posthumous nomination sa 2011 Golden Screen TV Awards. Naging guest judge din siya sa Showtime. Bago ang aksidente, pinag-usapan na ang paglabas niya sa Philippine remake ng Maria La del Barrio at lead role sa Way Back Home nina Catherine Bernardo at Julia Montes. Sa maikling panahon, napuno ng makukulay na proyekto at mahahalagang papel ang karera ni AJ Perez, isang patunay ng kanyang dedikasyon at galing bilang batang aktor. Noong Abril 16, 2011, nagtanghal si AJ sa Bangus Festival ng Dagupan at pinasaya ang mga fans sa kanyang nakasanayang sigla. Ang kanyang ama, si Gerardo, ay kasama niya gaya ng dati. Pagkatapos ng palabas, sumakay si AJ at ang kanyang grupo sa van ng ABS-CBN para sa mahabang biyahe pabalik ng Maynila. Ang pakiramdam siguro nila ay pagod pero masaya, isang ordinaryong biyahe pagkatapos ng matagumpay na gabi. Habang ang van ay lumiko papunta sa MacArthur Highway, walang sinuman ang makapagsabi ng trahedyang naghihintay. Para kay AJ, isa lang itong ordinaryong biyahe pauwi. Ngunit ang gabing ito ang magiging huli niyang paglalakbay. Narito ang sunod-sunod na mga pangyayari bago ang trahedya. Matapos ang isang show sa Dagupan, sumakay si AJ Perez, ang kanyang ama, at 4 pang kasama sa ABS-CBN van pauwi ng Maynila. Habang binabaybay nila ang MacArthur Highway, pagod at tahimik ang biyahe. Malapit sa Monchada, Tarlac, sinubukan ng driver ng van na mag-overtake sa isang trailer truck. Sa gitna ng pag-overtake, sumalpok ang van sa kasalubong na Partas bus. Agad na dinala si AJ at ang iba pang sakay sa Rayos Valentin Hospital. Idineklara si AJ Perez na dead on arrival sa ospital. Isang sunod-sunod na pangyayari na nagdala sa isang hindi inaasahang trahedya. Noong Abril 17, 2011, katatapos lang ng show ni AJ Perez sa Dagupan, Pangasinan. Sakay siya ng ABS-CBN service van pauwi kasama ang kanyang ama na si Gerardo at 4 pang iba. Habang ino-overtake ng van ang isang trailer truck sa MacArthur Highway, Barangay San Julian, Moncada, Tarlac, biglang lumitaw ang isang Partas Provincial passenger bus, mabilis na papalapit sa kanila. Ang maling desisyon ng driver ay nagdulot ng banggaan. Ang banggaan ay malakas. Ang gilid ng van kung saan nakaupo si AJ ang pinakamalakas na tinamaan. Ang ama ni AJ at ang iba pa ay nakaligtas, ngunit may mga sugat.
Si AJ naman ay dinala sa Rayos Valentin Hospital sa Paniki, Tarlac at idineklara na dead on arrival bandang 12:10 a.m. Ayon sa paunang ulat, multiple head injuries ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa autopsy, lumabas na namatay si Perez matapos bumao ng mga nabaling tadyang sa kanyang puso at baga. 18 taong gulang pa lang siya. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay na ikinagulat ng buong bansa. Ang kanyang burol ay ginanap sa Chapel of the Divine Child sa Lasai Green Hills noong Abril 17 to 18 bago inilipat sa Christ the King Parish Green Meadows sa Quezon City noong Abril 19 to 26, 2011. Dumalaw si Pangulong Benigno Aquino III sa huling gabi ng lamay. Inilibing si Perez sa Manila Memorial Park sa Parañaque noong Abril 26, 2011. Nilagay sa kanyang kabaong ang paborito niyang kumot, isang pares ng rubber shoes, at relo na ibinigay niya sa kanyang nakababatang kapatid. Nagsampa ng kaso ng reckless imprudence ang ABS-CBN laban sa driver ng van na empleyado ng South Bend Express Services Inc., isang service contractor ng ABS-CBN. Paano natapos ng ganito kabilis ang isang napakagandang kinabukasan? Ang opisyal na kwento ay simple lang, isang maling desisyon ang nagdulot ng aksidente. Pero para sa marami, kulang ang paliwanag na iyon. Bakit overtake ang driver sa sandaling iyon? Factor ba ang pagod? May pressure ba na makabalik agad? Ang trahedya ay nagdulot ng debate tungkol sa kaligtasan ng mga batang artista at ang hirap ng ischedule sa showbiz. Naghahanap ang publiko ng mga sagot. Nahihirapang tanggapin na ang ganitong pagkawala ay maaring mangyari ng basta-basta. Ang mga tanong ay nanatili, hindi nasagot. Pagkatapos ng trahedya, kumalat ang mga haka-haka online. Hindi lang basta usap-usapan, kundi mga teoryang puno ng misteryo at intriga. Ang ilan ay sinisisi ang pressure sa industriya at ang mahirap na schedule na nakikita ang aksidente bilang isang hindi maiiwasang resulta ng isang sistema na mapang-abuso. Ngunit may mga mas matitinding bulong. May mga nagsasabing sinabotahe raw ang van ni AJ at may nagplano umano ng kanyang pagkamatay. Lumaganap ang mga teorya ng sabuatan. May mga nagdududa kung aksidente nga ba ito o may mas malalim na dahilan. May mga nagsabing may mga hindi kilalang tao raw na nakita malapit sa van bago ang insidente at may mga naglabasang kwento tungkol sa mga banta umano kay AJ bago ang aksidente. Sa kabila ng mga tsismis at teorya, walang matibay na ebidensya ng paninabotahe o masamang balak ang lumabas sa opisyal na investigasyon. Gayunpaman, patuloy ang mga bulong, mga tanong na hindi masagot, mga teoryang hindi mapatotohanan, isang refleksyon ng kalungkutan ng publiko, at ang kakaibang koneksyon sa pagitan ng mga artista at kanilang mga fans. Ang misteryo, totoo man o gawa-gawa lang, ay naging bahagi ng pamana ni AJ at patuloy na bumabalot sa kanyang kwento hanggang ngayon. Sa gitna ng matinding kalungkutan at pagdadalamhati, hindi lamang ang pamilya ni AJ Perez ang nagluksa. Buong industriya ng showbiz, mga kaibigan at tagahanga ay nagtipon upang magbigay pugay sa isang batang bituin na nagbigay liwanag sa maraming buhay. Sa bawat sulok ng bansa, naramdaman ang bigat ng kanyang pagkawala at nagkaisa ang lahat sa pag-alala sa kanyang kabutihan, talento at kabataan. Sa mga tribute na inihandog ng mga kapwa-artista, TV networks at fans, binigyang diin ang kabaitan, profesionalismo at dedikasyon ni AJ sa kanyang sining. Nagdaos ng espesyal na episode ang mga programa ng ABS-CBN upang alalahanin ang kanyang kontribusyon, habang ang mga kaibigan at kasamahan sa industriya ay nagbahagi ng kanilang mga alaala, mga kwento ng pagtutulungan, saya at inspirasyon na iniwan ni AJ. Sa kabila ng sakit ng pagkawala, nagpasya ang pamilya ni AJ na gumawa ng isang napakabigat, ngunit kahanga-hangang hakbang. Isang desisyong puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa kabila ng sakit ng pagkawala, pinili nilang gawing makabuluhan ang huling sandali ni AJ at nagbukas sila ng pinto para sa isang bagong simula para sa iba. Nais sana ng pamilya ni AJ na i-donate ang kanyang mga kornea kay Fatima Soriano, isang bulag na mga awit, matapos mapanood ng kanyang ina ang panayam ni Soriano kay Boy Abunda sa The Bottom Line. Ngunit ipinaliwanag ng doktor ni Fatima na hindi ito posible dahil retina ang problema ni Soriano at cornea lamang ang maaring i-transplant. Sa huli, na-donate ang mga cornea ni AJ Perez sa isang 28 anyos na lalaki at isang 8 anyos na bata. Isa sa kanila ay si Daniel De Los Santos na nabigyan ng pagkakataong makita ang mundo sa unang pagkakataon.
isang bagay na dati ay tila imposible. Ang kwento ng donasyon ay mabilis na kumalat at nakaantig sa buong bansa. Mga tao mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay napukaw ang damdamin at marami ang napaisip tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay at pagtulong sa kapwa. Ang mga mata na minsan ay bumihag sa milyon-milyon sa telebisyon at pelikula ay nagbigay ngayon ng kakayahan sa dalawang tao na makita ang mundo ng bago, mga kulay, liwanag at mga ngiti ng mga mahal sa buhay. Ang transplant ay naging isang tagumpay at ang mga doktor ay nagdiwang hindi lamang para sa kanilang profesional na tagumpay, kundi para sa bagong buhay na naibigay nila sa mga tumanggap ng donasyon. Sa sandaling iyon, nagugnay ang dalawang pamilya, ang pamilya ni AJ at ang mga pamilya ng mga tumanggap ng kanyang kornea sa isang kwento ng pag-asa, pagmamahalan at paggaling. Ang kanilang mga luha ay naging luha ng pasasalamat at pag-asa. Para sa mga mahal sa buhay ni AJ, ang kanyang pagkawala ay hindi kailanman magiging madali, ngunit ang kanyang huling gawa ng kabutihan ay nagdulot ng ginhawa at kaunting kapayapaan sa kanilang mga puso. Para sa mga tumanggap ng kanyang kornea, ito ay naging simula ng isang panibagong yugto, isang mundo na puno ng liwanag, kulay at pag-asa. Ang dating madilim na hinaharap ay napalitan ng pag-asa at pangarap. Noong Agosto 2011, pinarangalan si AJ Perez ng iBank Foundation of the Philippines bilang poster boy ng foundation. Dinaluhan ng pamilya Perez at ng mga nakatanggap ng kornea ang event na ito, isang makabagbag damdaming tagpo ng pasasalamat at pagkilala. Sa kanyang maikling panahon sa industriya, tumanggap si AJ ng iba't ibang parangal at nominasyon, Best New Male TV Personality sa PMPC Star Awards for Television at iba pang pagkilala mula sa mga award-giving bodies. Matapos ang kanyang pagpanaw, binigyan siya ng posthumous awards at tributes bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa sining at inspirasyon sa kabataan. Ang pamana ni AJ ay naging higit pa sa kasikatan. Ito ay naging kwento ng kabaitan, malasakit at pagiging walang pag-iimbot. Sa bawat kandilang sinindihan, sa bawat dasal at alaala, patuloy siyang nabubuhay sa puso ng marami. Ang kanyang liwanag ay hindi kailanman nawala. Ito ay ipinasa, sumiko sa panibagong buhay, at nagbigay inspirasyon sa marami. Sa pamamagitan ng gawaing ito, isang simpleng kilos ng pagbibigay, nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ng buhay ni AJ at ng mga taong natulungan niya. Patuloy na nagbibigay inspirasyon si AJ Perez sa mga kabataan at sa buong komunidad. Ang kanyang kwento ay naging paalala na ang kabutihan ay walang hanggan at ang bawat maliit na gawa ng pagmamalasakit ay may malalim na epekto. Ang kanyang kwento ay paalala na kahit sa gitna ng trahedya at lungkot, may puwang pa rin para sa pag-asa, pagmamahalan at pagkakaisa. Sa bawat pagsikat ng araw, dala ang liwanag ng pag-asa tulad ng iniwan ni AJ Perez na patuloy na nagbibigay inspirasyon at lakas sa bawat Pilipino. Sa puso ng industriya, ng kanyang pamilya at ng sambayanang Pilipino, mananatili siyang isang tunay na bituin, isang liwanag na hindi kailanman mawawala.